Bakas na naman ang lungkot sa mukha ni Helen. Hindi pa man kasi nagtatagal ang mister sa bahay, ay umalis na naman to. Maaga pa lang ay nagpaalam na ang mister ni Helen. Papunta uli ito sa NAIA para sa 2 weeks long business trip bilang IT consultant. 37 years old na ang asawa ni Helen na si Julius. At laging nasa ibang bansa to. Kaya kahit 5 taon na silang kasal, ay wala pa ring baby, bunga ng pagiging workaholic nito. Kaya naman nililibang na lang ni Helen ang sarili sa ipinundar niyang business. Isang computer shop. Ngunit kahit anong gawin niyang pagpapakabisi, ay hindi pa rin mawala ang lungkot at pangunguliran niya. Lalo na sa tuwing malamig na gabi, ay ang yakap at haplos ng kanyang mister ang kanyang hinahanap-hanap. Si Helen ay 30 years old na, pero mukha pa ring dalaga. Dala nga nang wala pa tong anak, at maasikaso rin sa katawan. Maputi, slim at may tangkad na 5'5". Hindi maikakailang nabiyayaan ng mga katangiang kinababaliwan ng mga lalaki. Sa pag-alis ng mister ni Helen, tanging ang pamangking sina Ara na nasa edad 20 at ang boy nilang si Junri na nasa edad 18 ang kasama niya sa bahay. May 10 taon nang kasama ni Helen si Ara, habang si Junri ay 2 taon pa lang na naninirahan sa kanila. Kinuha lamang nila ang binata upang magkaroon sila ng kasamang lalaki, lalo na't laging umaalis ang mister ng bahay. Ang mister naman niya ang may nais nun, dahil ang binata ay galing sa probinsya at malayo ring kamag-anak ng nanay niya. 10:00 na ng gabi, hindi pa rin makatulog si Helen. Mainit ang panahon at sira pa naman ang aircon ng kwarto nila, kaya bumaba ito upang mag-shower nang mapansin niyang nakabukas ang TV sa sala. Mahina ang sound, kaya maingat na nilapitan ni Helen yun para malaman kung sino ang nanunood. Nang medyo malapit na siya, ay nagulat siya sa tema ng pinapanood sa TV screen. Pilit niyang inaninag kung sino ang nanunood, pero madilim ang sala. Pero maya-maya lang, ay napagtanto niya na ang binatang boy nila yun, dahil wala naman na silang iba pang lalaking kasama maliban sa kanyang asawa na wala naman sa bahay. Naiintindihan naman ni Helen ang binata, at kahit sinong lalaki naman ay dumaan sa ganoong kuryosidad. Umatras si Helen, ngunit natabig niya ang baso sa may cabinet na siyang dalaglag. Biglang namatay yung TV sa may sala. Pagkalipas ng ilang segundo, ay bumukas ang ilaw. Si Junri nga. Patay mali siyang nagpalusot to na nanunood lang daw siya ng pelikula. Ate, pasensya na ho hindi pa kasi ako inaantok Wika nito. Okay lang, tanging sagot ni Helen. Napansin ni Helen ang harapan ng manipis na short ng binata. Hindi maipagkakaila na may binatbat to pagdating sa kama. Hindi tuloy niya naiwasang maikumpara yun sa kanyang asawa. Kaya naman napalunok na lang ang ginang. Sige, pupunta lang ako ng shower, sabi ni Helen. Sige po, itutuloy ko lang tong pelikula, sagot ni Junri na halatadong hiyang-hiya. Nang nakabalik na sa sala si Junri, ay lihim na napangiti si Helen. Hindi niya maalis sa isipan niya na nahuli niya sa akto ang binata. Parang nagising tuloy ang pagkatao niyang uhaw. Ilang buwan na ba mula nung huling nakatabi niya ang mister sa malamig niyang gabi. Biglang may naisip tuloy na kalokohan ng ginang, ngunit pilit niya nalang winawak siyon sa isipan. Agad na nagtungo na si Helen sa banyo. Pagkaraan ng 15 minuto, ay lumabas to at napansing wala na si Junri sa sala. Kaya umakyat na rin siya ng kwarto, dala ang mga suot.
Nakakailang buwan pa lamang noon na naninirahan si Junri ay napansin na ni Helen ang kapilyuhan ng binata. Minsan ay napapansin niyang panay ang tingin nito kay Ara habang naglalaba. Minsan naman ay napapansin din niya sa kwarto ni Junri ang mga nagkalat na magazine. Hindi niya yon binigyan ng atensyon dahil naiintindihan niya ang nasa kasagsagan ng edad niya ang pagiging ganun. Marahang sinara ni Ellen ang pintuan ng kwarto niya at naisipan niyang mahiga, tsaka kinalas ang tuwalyang nakatapis sa kanya. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan niya ang insidente kanina. At aminado siyang namangha siya bigla sa kanilang boy. Walang ibang naging lalaki si Helen sa buhay niya, kundi ang mister lang niya. Napaisip siya bigla, anong klaseng alapaap kaya ang makakamit niya kapag pumatuloy siya sa ibang lalaki? Sa kanilang boy. Sa kanyang pagpikit ay hindi maalis sa isipan niya ang itsura ng binata. Dala ng damdamin ay tumayo siya at itinapis muli ang tuwalya. Unti-unti siyang lumabas ng kwarto at nakiramdam kung tulog na si Ara. Sarado na ang kwarto nito at patay na ang ilaw, kaya buong ingat na umakyat si Helen sa third floor kung saan naroroon ang kwarto ni Junri. Nang makarating sa taas, ay biglang kinabahan at nagdalawang isip pa si Helen. Naiisip niya ang kanyang mister, ngunit hindi pa rin kasi niya maalis ang imahe ng binata. Bahala na, bulong ni Helen. Maingat na pinihit ni Helen ang doorknob ng kwarto ni Junri. Hindi ito nakalak. Napabuntong hininga siya habang maingat na tinutulak pabukas ang pintuan. Lalo siyang kinabahan nang mapansin niyang nakabukas din ang ilaw sa loob. Gusto na sanang umatras ni Helen nang bumungad sa kanya si Junri na walang kahit ano sa sarili at tulog na tulog. Hindi gumalaw si Helen sa kinatatayuan niya habang pinagmamasdan ang binata. Nakapagdesisyon na siya. Kailangang may mapala siya ng gabing yun. Tao lang ako. May pangangailangan din ako. Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan ay sumampa siya sa may paanan ng kama at doon lumapat ang labi niya sa abs ng binata pa ibaba. Sa puntong yun, wala na siyang pakialam kung magising pa ang boy nila. Ma'am? Hindi naman makapaniwalang sambit ni Junri. Hindi umimik si Helen. Imbis na magsalita, ay dali-dali itong tumayo at nagtapis ng tuwalya. Akma na sana siyang aalis nang bigla siyang hawakan sa braso ng binata. Ate, kung alam mo lang kung gaano ko katagal inantay to, kung gaano kita katagal pinangarap, wika ng binata. Sa pagkakataong yun ay sumagot na si Helen. Mahal ko ang asawa ko, Junri. Pero tao lang ako at may pangangailangan din ako. Huwag kang mag-alala. Wala kang kasalanan. Niyakap siya ng binata ng migpit hanggang sa unti-unting natangay silang ulit ng bawal na sandali. Muling natalo ang isipan ni Helen. Hindi na niya nagawang tumanggi sa bawat haplos at halik ng binata. Maya-maya ay bahagya niyang nilayo ang sarili kay Junri at minasdan ang kabuuan ng kanilang boy. Matipuno, matangkad, hindi kaagapuhan, ngunit nasarap nito ang ikababalo mismo ng sinumang babae. Ang swerte naman ni Kuya sa'yo. Hindi pala. Ang swerte ko. Pabulong na sinabi ni Junri na siya namang narinig ni Helen na siyang nagpangiti dito. Sa puntong yun, inulis ni Helen ang tuwalyang nakabalot sa kanya. Halos hindi naman makahinga si Junri ng mga oras na yun. Napakaganda, napakaputi, at napakakinis nito. Kahit na 30 anyos na to. Unti-unting nahiga si Helen sa kama. Hindi naghihiwalay ang tinginan ng kanilang mga mata
Si Junrei ay hindi umaalis sa pagkakatayo. Pilit na kinukumbinsi ang isipan na ito'y hindi na isang panaginip. Pinikit ni Helen ang mga mata at tuluyang binukas ang binti para sa binata. Doon ay tuluyang nabulabog ang kwartong yun sa dalawa, na halos di malaman kung paano aawatin ang mga sarili dahil sa bugso ng damdamin. Halos himatayin si Helen sa natanggap niyang alapaap na ngayon pa lang niya dinanas, na kahit sa asawa niya ay di magawang lagpasan ng kanyang limitasyon. At tanging ang binatang boy lang ang natatanging nagpabaliw sa kanya ng sobra sa unang pagkakataon. Hanggang sa tuluyan nang humupa ang damdaming uhaw at tila ayaw magpaawat ng dalawa. Ang saya ko po, bulong ni Junrei. Napabuntong hininga naman si Helen at walang imik siyang tumayo. Maingat siyang naglakad patungo sa pintuan at bago huminto ay nilingon pa niya si Junrei. Maraming salamat. Napasay mo din ako, nakangiting sambit ni Helen. Pagkatapos nun ay tumuloy na siya sa sarili niyang silid. Tuluyan na ring tumigil ang ulan sa labas. Alauna na pala ng madaling araw. Malamig ang simoy ng hangin. Si Helen naman ay nakaupo lang sa gilid ng kama niya. Nag-iisip. Tama kayang ginawa ko? Bahala na nga. Pagkatapos ay tumayo siya at tumuloy sa banyo. Binuksan niya ang shower at nilinis ang sarili. Medyo magliliwanag na nang gisingin si Helen ng isang halik sa labi. June, bulong ni Helen na naputol nang makita niyang ang humalik sa kanya ay ang kanyang mister pala na si Julius. Han, andito ka na pala. Akala ko ba'y 2 linggo ka pa sa Thailand? Medyo palusot na tanong ni Helen. Han, nagpasya na ako eh. Magre-resign na ako sa kumpanya. Para naman lagi na tayong magkasama dito. May ipon naman na tayo, di ba? Para makapag-umpisa ng malaking negosyo. At saka gusto ko na rin magka-baby na tayo eh. Malambing na sabi ni Julius. Halika na at handa ng almusal. Sa baba ay naghihintay na sa pagkainan si Ara at Junior na tinawag na rin nila upang sumalo. Pagbaba ng mag-asawa ay hindi makatingin si Junrei ng diretso kay Helen. Sa muling pag-anunsyo ni Julius sa mga ito ng plano niya ay muling nagkatitigan sina Helen at Junrei. Para sa binata ay ito na ang katapusan. Para naman kay Helen ay mas okay ito. Kasi hindi na niya po problemahin kung sakaling magbunga ang ginawa nila ni Junrei kagabi. Total, yun din ang balak ng mister, ang magkaanak na sila. Naputol ang tinginan ng dalawa nang utusan ni Julius si Junrei na bumili ng alak pagkatapos kumain. Iinom daw silang dalawa mamayang hapon. 5:00 na nang magsimulang mag-inuman sila Julius at Junrei. Habang nagluluto naman ng pulutan, sila Ara at Helen. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, ay lupaypay na sa kalasingan si Julius, kaya kailangang akayin pa ni Junrei patungo sa kwarto nila. Kumatok si Junrei sa pinto. Pagbukas nito ay nagulat si Helen. Halos wala nang malay itong mister niya na nakasampay sa balikat ng binata. Inihiga nila si Julius sa kama. Pagkatapos nun, ay niyakap ng binata si Helen, ngunit kaagad siyang itinulak nito. Nasisiraan ka na ba ng pait, Junrei? Gusto mo bang mabuko tayo? Sabi ni Helen. Lasing na po si kuya. Nagmamakaawang sambit na Junrei. Oo nga't lasing na siya, pero si Ara gising pa. Junrei, please. Tuluyang lumabas ang binata sa kwartong lulugo-lugo. Isinara ni Helen ang pinto at tinabihan na ang asawa. Hating gabi nang magising sa isang malambing na haplos si Helen. Malakas ulit ang patak ng ulan sa labas. Malamig ang simoy ng hangin. Patay ang ilaw, kaya akala ni Helen na mister niya yun. Gising na at sineseryoso ang sinabing
gusto na nitong magka-baby sila. Biyayaan na lamang niya to, hanggang sa namalay na lang na hinila na nito pababa ang short niya. Julius, wika pa ni Helen, ngunit bigla siyang kinabahan nang mapagtantong hindi ang asawa niya ang nakasampa sa kanya. Sa gitna ng dilim, ay naaninag niya ang tulog na tulog pa ring asawa. Junri? Pabulong na tanong ni Helen, ngunit hindi ito umimik. Muli ay hindi na nakapalagpa si Helen. Ayaw man niyang aminin, ay mas ninanais ng kanyang katawan ang presensya ng binata. Kinabukasan ay biglaang nagpaalam si Junri sa mag-asawa. Kita ang lungkot sa mga mata nito. Kailangan po kasi ni Tatang ng kasama sa pagtatanim sa bukid. Maraming salamat po kuya at ate. Paalam ni Junri. Bago tuluyang umalis, ay nagpalitan pa ng matamis na ngiti sina Junri at Helen. Pagkalipas ng mahigit 1 buwan, ay delayed na ang period ni Helen. Buntis na siya. Labis naman yung ikinatuwa ng asawa sa pag-aakalang sa kanya to. At hindi niya natuklasan pa ang katotohanan. Naging masaya naman ang buhay mag-asawa nila, lalo na nang may silang ni Helen ang bata. Ang kinakatakot lang ni Helen ngayon ay baka balang araw singilin siya ng karma sa nagawa niyang pagkakasala. Pero hanggat wala pa yun, ay pilit niyang tinatama ang nagawa niyang mali. Hanggang dito na lamang po at paalam.